Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Dan Joshua Bawan, ang inyong tagapanguna sa refleksyon sa mga awit. At ang napili ko po ay itong devotion ng Hillsong United. I've been running, trying to be one who sees. I've been working salvation out of my knees. There is nothing better than knowing we are redeemed. I'm believing, trusting in creative hands. I am praying for our world to bow to your plan. And there's one thought, it's unmistakable, to take up my cross and follow you, Lord. When you stand, the tall trees and mountains bow. When you speak, the fiercest of ocean is still. And I sinners seek devotion, lost become chosen, and I fall on my knees. Forgiven by a Savior who did not deserve that. He was blameless and I was lost in shamefulness. I'm delivered, but it doesn't seem right unless I keep my eyes focused on the Savior who gave His life. In the middle of the world that denies and believes it is breaking apart of the very seams. There is one thing to be alive for, and it's to take up my cross and follow you, Lord. When you stand, the tall trees and mountains bow. When you speak, the fiercest of ocean is still. And I sinners seek devotion, lost become chosen, and I fall on my knees. I fall on my knees, and I fall on my knees. I fall on my knees. And I will take up my cross and follow, Lord, where you lead me. And I will take up my cross and follow wherever you go. I will take up my cross and follow, Lord, where you lead me. And I will take up my cross and follow wherever you go. When you stand, the tall trees and mountains bow. When you speak, the fiercest of ocean is still. And I sinners seek devotion, the lost become chosen, and I fall on my knees. When you stand, the tall trees and mountains bow. When you speak, the fiercest of ocean is still.
in a sick devotion, lost become chosen, and I fall on my knees. I fall on my knees, and I fall on my knees. I fall on my Mateo 16 verse 24. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin." Sa mga lyrics ng kanta na atin pong inawit ay espesyal lalo na sa akin kasi ito po yung isa sa mga kanta na aking talagang pina-practice nung nagsisimula po ako sa praise and worship ministry nung kabataan ko po. At halos araw-araw ko 'tong pinapakinggan at hindi ko namamalayan na yung mga lyrics pala ng kanta na ito ay nagkakaroon ng impact sa akin. At espesyal siya para sa akin personally kasi, lalo na ngayong isa po akong manggagawa, nakikita ko na sa awit na ito naroroon yung parang kuwento ng isang, talaga namang taong merong pananampalataya sa Diyos. Isang klase ng istorya mula na siya ay ah, malayo sa Diyos, kumikilos at gumagawa ng lahat ng kaniyang makakaya para isalba yung kaniyang sarili sa araw-araw. Sabi ho dun sa unang dalawang, ah, verses niya, "I've been running, trying to be one who sees." Gusto niyang makakita. So, nag-aaral, nagsasaliksik ng mga bagay-bagay para mamulat yung kaniyang mga mata. At gano'n din nagtatrabaho siya, "I've been working this salvation out of my knees." Ang salvation na tinutukoy niya rito iba doon sa kahulugan nung salvation na kaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ang isang taong malayo sa Diyos, ang kaligtasan na kaniyang nakikita, natatanaw at gustong maatim ay yung maisalba yung kaniyang buhay sa araw-araw. Opo, at napakahirap ng buhay at alam naman natin yung taong isang kahig, isang tuka. At sa panahon ngayon, hindi hindi na rin totoo yung isang kahig at isang tuka. Minsan nakakalimang kahig ka na, baka wala ka pang natutuka, ano po. Napakahirap at ang isang taong malayo sa Diyos, gano'n yung kanyang kalagayan. Financially, physically, mentally, spiritually lalo na, na halos lahat ibigay mo na, magtrabaho ka pero parang merong kulang, parang merong, emptiness pa rin sa atin. Ano po, kaya ang sabi niya, "This salvation out of my knees." Nagtatrabaho pa rin siya hanggang sa sumuko na yung kanyang mga tuhod. Pero wala na daw ibang makakahigit doon sa malaman mo na tayo ay niligtas ng Diyos. Ano po, na yung ating kalagayan ay tinubos ng isang Diyos na maibigin, 'yan. Kaya napaka-striking nung unang bahagi ho ng mga ng awit na ito. We are redeemed. I'm believing, trusting in creative hands. I am praying for our world to bow sa plano ng ating Diyos. Hindi ba ito yung isang bagay na dapat lalong ipinapanalangin ng isang mananampalataya po, ng isang taong tumitingin ng kaniyang, salvation, kaligtasan sa Diyos, na hindi lamang siya kundi doon sa nasa paligid niya. Dahil hindi siya papayag ang taong naunawaan niya na ni-redeem siya ng Diyos, niligtas siya ng Diyos, hindi niya ipagkakait yung kaligtasan na yun para dun sa iba din, 'no. Dahil naiintindihan niya yung kalagayan ng nahihirapan, kalagayan ng nabibigatan at
merong ano ba yung tamang word, empathy ba o sympathy? Dapat naunawaan niya na merong mga tao na katulad niya dati na naghahanap sa Diyos. At yung isang panalangin ng isang mananampalataya dapat constant lagi na ipinapanalangin yung sanlibutan na mapailalim doon sa paghahari at kalooban ng Diyos. And this one thought is unmistakable to take up my cross and follow you, Lord. Marami sa mga prayers natin, marami sa mga ah, level ng mga mananampalataya na nag-uumpisa ay, "Lord, provide us our needs sa bawat araw. Lord, provide us our strength sa bawat oras." Na para bang nakikita niya na, "Lord, kinakailangan kita." Sa unang stage ng isang mananampalataya, okey po 'yun. Pero habang lumalaki tayo, habang tumataas tayo sa pananampalataya sa Diyos, nauunawaan natin na yung kaloob na kalakasan sa atin ng Diyos ay upang maipaglingkod para sa iba katulad ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang sinasabi niya na nakikita niya na dapat mabago yung daigdig, na dapat mabago yung sanlibutan at mapailalim dun sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamahala ng Diyos. At ang revelation sa kanya ng Diyos, yung wisdom na kaloob sa kanya ay magsimula sa kanya personally na pasanin yung kanyang krus at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Oh, 'di ba may kanta din na, "If you wanna make, change, ah, start sa iyong sarili." Ano, hindi ko nabubuo yung kanta dahil hindi naman yun yung pinag-aaralan natin, ano. Ang sabi dito, "Take up my cross and follow you, Lord." Ano po, ang isang mananampalataya na lumalalim sa pagkilala sa Diyos, lalong napapalapit sa Diyos, nakikita niya at nauunawaan niya na siya pala yung sagot ng Diyos doon sa kaniyang panalangin ng pagbabago sa sanlibutan. Para bang, "Lord, bless me so I can be a blessing sa iba." Ano po, kaya nakakatuwa na na sa bungad pa lang ng awitin na ito, na yung dating isang tao na nagpapagal, takbo ng takbo, kilos ng kilos upang mabuksan yung kanyang mata, ma-provide yung kanyang mga pangangailangan, ay binago at sinalba ng Diyos at hindi lamang, inalis at pinagbunga yung bawat effort niya, kundi binigyan din siya ng opportunity upang makapaglingkod, makapagministeryo. Dahil 'pag sinabi nating bahagi ka sa kaharian ng Diyos, bahagi tayo doon sa misteryo ng ating Panginoong Hesus. Hindi po maiaalis 'yan, na kapagka ikaw ay bahagi ng kaharian ng Diyos, nandodoon yung paggawa, nandodoon po yung pagkilos, nandodoon yung pagpapagal, para ang iba din naman ay makakilala sa Kanya. Merong transformation, ano po, merong transformation na inire-reveal yung awit na ito sa atin, na yung isang taong mahina, yung isang taong walang kakayanan, pagka kumilos yung Diyos sa kaniyang buhay, nagiging powerful siya, ano po. Hindi hindi dahil sa kaniyang sarili kundi dahil sa Diyos na kumilos sa kaniya. When you stand, sabi sa chorus, "When you stand, the tall trees and mountains bow." Kapag tumindig ang Diyos, yung lahat ng mga matataas na mga bagay, yung lahat ng nasa itaas, mga nagpapakumbaba. Dahil gano'n kamakapangyarihan ang Diyos, po. Kapagka tumindig yung Diyos sa ating buhay, pupuwede din natin masabi at maisama doon sa pag-interpret ng lyrics na ito yung mga problema natin. Kahit gaano katataas 'yan, kapagka tumindig yung ating Panginoong Hesus doon sa ating buhay, magyuyukuan po 'yan. Naniniwala po ba kayo do'n? Kapagka pinatindig natin, pinatayo natin yung ating Panginoong Hesus doon sa ating puso't isipan, kahit gaano ka-overwhelming sa paningin natin yung isang problema, yuyuko at yuyuko po 'yan. Yuyuko at yuyuko 'yan dahil gano'n kamakapangyarihan ng ating Diyos. At sa pangalawang linya sa chorus sabi, "When you speak, the fiercest of ocean is still." Ang dagat ay hindi mapakali, laging umaalon dahil merong hangin na naglilid sa kanya, ano. Nandiya-diyan yung mga pressure ng buhay,
Yung isang taong malayo sa pananampalataya at pagkilala sa Diyos, parang isang alon na pagka naiihipan ng hangin, susunod at susunod, 'no. Nakakapagod yung sunod ka lang ng sunod na hindi mo alam din kung saan ka pupunta. At iyan yung imahe ng isang dagat, ano po, chaotic, oh, iihip sa kabila, sa kanan, 'pag nakausog siya, merong iihip sa kaliwa, constant na nagwe-wave siya, ano. Pero 'pag nagsalita daw yung ating 'pag nagsalita yung Diyos, nagiging mapayapa, nagiging stable ng lahat. Pagka yung isang tao, ang pinapakinggan niya ay yung salita ng Diyos, panatag yung kanyang buhay. Ano po, wala yung pressure ng sanlibutan na ano bang sinasabi ng sanlibutan na pressure sa atin, na "Humanap ka ng trabaho ng maganda, yung malaking kita. Sa ganito ka magtrabaho, malaki ang investment ang ano diyan, ang kita diyan." Oh, kaya madalas na-scam, may mga scam ngayon, kaya mag-iingat tayo. O hindi lamang 'yun, ano ba mga pressure, "Kunin mo na ito." Pero kunin mo na yung bahay na ito, kunin mo na yung sasakyan na ito, kunin mo na yung gamit na ito, yung item na ito dahil ito yung, sikat ngayon. Na-pressure ka naman na kunin yun, eh, kaya lang financially hindi ka capable na i-sustain yun, nagulo na yung buhay mo. Oh, nag kumakayod ka na araw-araw para sa pang-araw-araw mo ding pangangailangan tapos dumagdag pa yung mga ibang bagay na naidagdag mo na tinuhulugan mo araw-araw, hirap. Ang hirap po, 'di ba? Pero pagka ang salita ng Diyos yung ating pinakinggan, hindi lamang doon sa financial matters natin kundi sa pag-aaral. Oh, sinabi ng sanlibutan, ganito yung in-demand na study na kinakailangan pasukin sa kolehiyo. Ikaw naman iba ang gusto mo, iba ang calling sa'yo ng Diyos. Kaya pagpasok mo dun sa isang course na hirap ka naman na, sumusuko ka na. Pero, dahil nagpe-pray ka din, nairaraos mo din. Pero pagka yung salita ng Diyos yung ating pinakinggan sa bawat decisions natin, merong kapayapaan po doon, 'no. Merong pagka-still ng ocean doon sa buhay ng isang mananampalataya. At dahil sa dalawang bagay po na ito, sa pagtindig ng ating Panginoon, sa pagsasalita ng ating Panginoon, makikita natin na yung makasalanan naghahanap ng debosyon sa Diyos. Yung nawawala, eh, sila yung natatagpuan at nagiging chosen para sa kingdom ng Diyos. Gaano kabuti yung ating Panginoon, yung transformation na kaniyang ginagawa para sa ating buhay. At yung makita yung changes na ito, yung mga bagay na hindi natin inaasahan sa mga taong para bang wala ng pag-asa sa buhay, kung tayo man yun o yung ibang tao na sa sobrang ayan, hindi mo makasalamuha, hindi mo kaaway mo, eh, 'di ba? Minsan sila yung automatic na pagka kaaway mo, eh, merong titulo yan na wala ng pag-asa, ano? 'Wag naman tayong gano'n dahil 'pag sinabi nating walang pag-asa yung kinamumuhian mo, kinakasama mo ng loob, eh, para mo ng sinabi na ikaw din ay walang pag-asa na baguhin ng Diyos. Kung tayo nga binago tayo, kung tayo ay, ah, tinransform ng Diyos, sila din naman, ano po. Kaya merong overwhelming factor na ipinagkakaloob ito doon sa taong nakakita sa pagkilos ng Diyos. Bumabagsak yung kaniyang tuhod sa pagkamangha na, "Lord, kaya mo pala talaga." At sa pagkamangha na yun, napapatotohanan yung nothing is impossible sa ating Diyos, na lahat ng bagay kaya niya. Dumako po tayo sa second verse niya. "I'm forgiven by a Savior who did not deserve death." Pinatawad tayo sa pamamagitan, pinatawad tayo ng isang tagapagligtas na hindi deserve na siya ay mamatay para sa atin, 'no. Tayo na bago tayo makakilala sa Diyos,
Ay kung gamitin natin yung buhay natin parang wala ng bukas, para sa sarili natin, sa sarili nating kasiyahan, parang walang purpose, walang walang, ah, parang kanya-kanya, okey? Kanya-kanya in the sense na bahala kayo diyan, basta ako mabubuhay ako sa sarili kong pamantayan, 'no? Magpapakatotoo ako, eto ako, eh. Yung pagyakap doon sa gano'ng klase ng kaisipan ay, kaagaw po 'yan ng naisin ng Diyos na yakapin natin kung sino ba tayo ayon sa disenyo ng Diyos. Pagka sinabi mong nanindigan ka na magiging ako kung sino ako ayon sa aking sarili, eh, baka ma-miss natin yung opportunity na maging tayo yun, maging na ma-transform tayo dun sa kung sino ba yung gustong maging tayo ng Diyos. Yung purpose sa'tin ng Diyos, baka hindi tayo dun makalakad. Pero sa pagbabago, sa pagpapatawad ng Diyos ay makita natin na napakabuti niya. Ano po, I'm forgiven by a Savior who did not deserve that. Pinatawad tayo ng Diyos, tayo na hindi karapat-dapat doon sa pagpapatawad na yun. Dapat, kung makita lang natin sa pamantayan ng Diyos yung mga kamalian natin, ay at ang Diyos ay merong kaisipan katulad ng isang tao, baka pabayaan na niya tayo. Pero hindi, eh. Diyos kasi siya, eh, tagapagligtas siya, gano'n siya kabuti. Ano po, He was blameless and I was lost in shamefulness. Walang kasalanan ng Diyos, walang bahid ng karumihan ng ating Panginoong Hesus, at tayo naman ay namumuhay at ligaw na doon sa kahihiyan. Kahihiyan hindi do'n sa harapan natin dahil minsan pagka pare-pareho na kayong lalo na kami mga estudyante po nung dati, kapagka sama-sama na kayong isang buong klase na bagsak, eh, parang wala ng nahihiya, hindi ba? Parang pataasan na lang kayo. Oh, ikaw 7, ako 8 ako. Parang wala ng shame do'n pagka pamantayan lang ng tao, pare-pareho naman kayong makasalanan, parang walang shame no'n, 'no? Dahil pare-pareho naman kayo, eh. Pero sa Diyos, hindi, eh. Merong kahihiyan kapagka lalo na sa harapan niya, pagka humarap ka sa Diyos, mararamdaman mo yung shame, mararamdaman mo yung unworthiness ng iyong buhay. Pero kasabay din nun, 'pag lumapit ka sa Diyos, merong forgiveness yang, ini-o-offer. Undelivered, but it doesn't seem right, 'no? Meron siyang kaisipan pa rin na parang, "Lord, napaka-undeserve ko dun talaga dun sa pagliligtas mo, sa pagpapatawad mo sa akin. Parang hindi tama." 'No? At yung sinasabi niya dito sa part na ito ng verse 2, dito ko po nasasabi na napaka-metodista ng lyrics na ito, na sabi niya kasi, "Undelivered, but it doesn't seem right unless I keep my eyes focused on the Savior who gave His life." Para bang walang kabuluhan yung lahat ng bagay na lalo na yung pagliligtas ng Diyos kapagka hindi ka nag-focus sa Kanya. Maraming tao pagka naramdaman sa una na-encounter niya yung Diyos, parang continue na lang din siya sa buhay niya. Walang kabuluhan yung isang buhay ng tao kapagka hindi siya nag-focus sa Diyos, lalo na pagka nakita niya yung Diyos. At ang isang mananampalatayang Metodista, dapat hindi niya iniaalis yung kaniyang mata sa Diyos, okey? Dapat hindi po niya iniaalis yung kaniyang pagtingin sa Diyos na kayang i-lead yung ating buhay. Unless I keep my eyes focused on the Savior who gave His life. Ang isang, ah, newly reborn, ah, servant ay kinakailangan pong ituon yung kaniyang mata. Katulad ni, ah, Peter, ni Pedro, 'no?
Sa ibabaw lumakad siya ng tubig dahil nakatuon yung kanyang mata sa ating Panginoong Hesus. Pero nung ialis niya, nagsimula na namang mag-sink yung kaniyang mga paa sa tubig, oh. Siguro nandun na dun siya sa gitna ng paglakad, oh, parang hindi tama na ialis pa niya yung kaniyang mata. At gano'n din po tayo. Kapagka naituon mo na yung buhay sa Diyos, wala ng alisan ng patingin. Kapagka kumbaga pagka nagkatitigan na kayo, titigan na pang buhay, ano po. Sa susunod na mga lyrics, "In the middle of a world that denies it believes, it is breaking apart at very seams. There is one thing to be alive for, and is to take up my cross and follow you, Lord." No? Sa gitna ng daigdig, sa gitna ng sanlibutan na nagdi-deny ng paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sinisira yung thought, yung gospel na dapat makita natin na yun yung ating reason ng pagkabuhay. Ano po, yung sumunod, yung pasanin yung ating krus, pasanin yung purpose natin sa buhay at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Yung bagay na sinisira ng iba, yung sa bagay na pinabubulaanan ng iba, yung bagay na itinatakwil ng iba, yung pananampalataya na tinanggap natin, yun lamang po yung tanging reason ng ating pagkabuhay na kinakailangan nating pasanin, okey? At ayun po yung mga bagay na at babalik sa lyrics, sa chorus, ano po. Kaya nawa po itong kanta na ito, yung, devotion ng Hillsong United ay maging bahagi din ng ating, ah, buhay bilang mananampalataya. Devotion, ano ba yung ibig sabihin ng devotion? Yung mo yung sarili mo at nakita mo na yun lang yung purpose mo, ano po, debosyon. Kaming mga manggagawa, kami pong mga pastor, diyakonesa like ko, leader like ko, mga ministers, hindi lang po sa amin limitado yung devotion na ito, na ipaglingkod yung buhay sa Diyos. Dapat makita natin na yung devotion ng pagpasan ng krus, devotion ng pagsunod sa ating Panginoong Hesus ay kinakailangan yakapin ng bawat mananampalataya. At sa mga nakakakinig, sa mga ating mga nakasubaybay po dito sa ating reflection na ito, nawa po ay napagpala tayo sa mga salita na ito. Lagi nating tandaan na kasama natin po ang Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ay nauna sa ating paglakad at gano'n din, nandiya-diyan siya upang tayo ay samahan at nandun din siya sa ating likuran upang tayo ay lalong i-push, lalo palakasin upang sama-sama na makapaglingkod sa kanyang kaharian. Kaya magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Tayo ay manalangin. Maraming salamat aming dakilang Diyos sa gabi po na ito, sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang, ah, mapagpulay-bulayan namin yung awit na ito aming Panginoon. Maraming salamat dahil pinapakita mo sa amin na kami ay pinili mo. Kami ay inalis mo sa pagkalugmok. Inalis mo kami sa pagtatrabahong kadalasan ay walang ani. Tumatagaktak yung pawis namin, napapagod yung aming mga katawan. At the end of the day, Lord, para bang walang nagiging kabuluhan yung lahat ng yon. Pero simula nang makilala ka namin, hindi mo lang kami iniyahon, kundi binago mo yung aming buhay. Binigyan mo kami ng layunin. Aming Panginoon, sa patuloy naming paglalakad sa daan ng pagmiministeryo, makita namin, O Diyos, yung provision mo na sapat, walang kakulangan, sa araw-araw, hindi lamang sa amin kundi sa aming pamilya. At kahit gaanong dami yung
ibigay namin hindi kami mauubusan, O Diyos. Dahil nagiging channel mo kami, nagiging daan mo kami, nagiging river of blessings mo kami, O Diyos, na patuloy na dadalo yung pagpapala sa pamamagitan po ng aming buhay. At ito Diyos, yung aming hinihiling at ipinapanalangin para sa bawat isa ng buhay namin, O Diyos, ay magkaroon ng kabuluhan at ang kabuluhan na ito ay makipaglingkod sa iyo, yung aming buhay. Kaya aming Panginoon, maraming salamat sa awit na katulad po na ito na nangungusap sa amin. Minsan nakala namin maganda lang sa paninig, pero nagiging instrumento mo rin po pala upang baguhin kami, upang palakasin kami. Kaya aming nakilang Diyos, patuloy mo pong pagpalain ng mga songwriters ng pananampalataya. At ganoon din naman aming nakilang Diyos. Dalangin namin na yung bawat faith na ito na itinanim mo sa amin, makasulat din kami, O Diyos, ng aming mga sariling mga lyrics na kung paanong binago mo kami, kung paanong inihahon mo kami, kung paanong pinapalakas at sinasamahan mo kami sa bawat araw. Aming Panginoon, pagpalain mo po ang ministeryo na ito. Pagpalain mo, Diyos, ang mga tao na nakakapakinig, naabot ng mensahe na ito aming nakilang Diyos. Ano man ang kanilang sitwasyon, pinapanalangin namin aming nakilang Diyos na ikaw po ang mag-address na ito. Marahil namumblema sila, O Diyos, sa kanilang hanap buhay. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kapayapaan at karunungan upang makita at magawa yung trabaho na magpo-provide para sa kanilang pangangailangan. Kung sila man, O Diyos, ay merong sakit, merong karamdaman, lalo po yung andoon sila at merong na-prone sila sa pandemya na ito. Dalangin namin, Panginoon, ikaw po ang magpagaling, ikaw ang mag-protect, ikaw ang mag-ingat sa amin, naming nakilang Diyos, sa iyong mga anak po, na ito yung kanilang mga ipinapanalangin. At ganoon din sa aming mga kapatid sa pananampalataya na nagpaplano sa kanilang mga buhay, merong mga desisyon na kinakailangan piliin, pagpasyahan. Aming nakilang Diyos, ikaw po yung mag-lead sa kanila. Ikaw yung mangusap sa kanila. At aming nakilang Diyos, dalangin po namin na ako personally na mapili po kung ano yung talagang magbibigay ng karangalan sa iyo. At hindi manghinayang doon sa mga ibang bagay na marahil sa paningin ng isang tao ay napakaganda, pero pagdating naman sa pamumuhay, base sa kung ano yung gusto mo, ay malayo. Aming Panginoon, dalangin namin na hindi namin panghinayangan yung mga bagay na yun, kundi piliin namin, O Diyos, at pagdesisyon namin na yakapin yung kalooban mo para sa amin. Maraming salamat, aming Panginoon Diyos. Maraming salamat, aming Panginoon Jesus, sa pag-ibig po na ito na ibinuhos mo sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.